Good day everyone, I'm Gift Dakana from BSBA HRM 1B. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung pagkamatay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikang Pilipino at tagapatatag ng Katipunan, ay pinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Manila. Siya ang unang humikayat ng armadong pag-aalsa laban sa mga Kastila noong 1896. Ngunit ang kanyang buhay ay natapos ng trageko dahil sa loob na alitan sa rebolusyon. Noong Hunyo 1897, pagkatapos ng Tejeros Convention sa Cavite, natalo si Bonifacio kay Emilio Aguinaldo sa pagboto para sa pagkapangulo ng rebolusyong pamahalaan. Hindi tanggap ng mga tagasunod ni Bonifacio ang resulta na nagdulot ng tensyon. Inaresto sina Andres at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio noong Abril 1897 sa Limbon, Indang, Cavite. Batay sa mga okasyon ng pagtataksil, sedisyon at pagkumploto laban kay Aguinaldo, dinala sila sa Maragondon para sa mabilis na paglilitis sa harap ng Council of War. Sa kabila ng kakulangan na patas na proseso, walang sapat na ebidensya at hindi pinayagang magmalasakit ng mga abogado. Hinatulan silang mapapatay. Si Aguinaldo ay unti-unting nagbago ng hatol mula Bitay patungo sa pag-exile, ngunit sa huli pinatupad pa rin ito. Noong Mayo 10, 1897, sa bundok ng Mount Nagpatong sa Maragondon, Cavite, pinatay sina Andres at Procopio ng mga sundalong pinamumunuan ni Lazaro Macapagal. Ayon sa sinabi ni Macapagal, binaril muna si Procopio habang si Andres ay tinadtad ng bolo dahil hindi na siya makatayo. Walang natagpo ang bangkay nila at maraming historiador ang nagtalo kung talagang may pagkakasangkot si Aguinaldo. May liham na pag-amin at ibang ebidensya na nagmumungkahi ng direktibang utos mula sa kanya. Ang pagkamatay na ito ay nagpalit ng takbo ng rebolusyon na nagbigay daan kay Aguinaldo bilang pinuno. Yung trahedya na to, nanatiling kontrobersyal na nagpapakita ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino laban sa kolonyalismo. Ginugunita si Bonifacio sa kanyang kaarawan hindi sa petsa ng kamatayan, kundi dahil sa sakit na dulot nito.